Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko sa Manenyo. Ganun din po sa mga taga-subaybay po natin mula sa iba't ibang bayan, lungsod at lalawigan sa bansang Pilipinas at maring mga kapwa-Pilipino natin na nasa ibang bansa. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali at naway ang lahat po ay nasa mabuting kalagayan. So how was your weekend? I hope everything went well at alam niyo po, no, tayo dito sa ating lungsod ay dire-diretso po ang ating paglilingkod. Weekdays, weekends, no? Every day there's always an activity, there's always an event that we have to make sure is executed properly para po sa ating mga minamahal na San Monenyo. At tayo naman po ay bagamat tuloy-tuloy po ang ating mga tungkulin every single day po. Ganon din yung mga tungkulin natin outside of San Juan. We always make sure that everything is done properly. So, good afternoon everyone. At simula na po tayo sa ating Facebook Live ngayong Lunes. So, una po sa lahat ng mga minamahal kong City Hall employees na ang employment status po ay permanent, temporary at contractual. At as long as kayo po ay nakapaglingkod ng 4 na buwan, mas mahaba at ang inyo pong IPCR rating ay satisfactory, kayo po ay makakapag-withdraw na ng inyo pong mid-year bonus ngayon. So, yan po, no? Yan yung binanggit ko kaninang umaga sa ating flag raising ceremony at napirmahan ko po yung cheque agad-agad. Ito po ay bumalik na sa land bank po natin dito po sa likod lamang ng City Hall at ang pondo po ay pumasok na sa inyong mga ATM. So yan po ang ating pong mid-year bonus. Next po, last week tayo po ay nagsagawa ng inauguration at blessing ng ating Inclusivity Hub para po sa mga nagtatanong, Mayor, ano ho ba yung Inclusivity Hub? Ito po ay isang gusali para sa ating mga nakakatanda, sa ating kabataan at ganoon din po sa ating kababaihan. So ito po for women, children, and our senior citizens. No? So yan po ang ating naging pagbubukas nung isang araw ng Inclusivity Hub. Yan po ay matatagpuan dito po sa Santolan Road, katabi ho ng ating itinatayong Makabagong San Juan Local Government Center. So ito po, no? We are flashing now photos of the inauguration and blessing of our Makabagong San Juan Inclusivity Hub. Yan po kasama natin si Vice Mayor Angelo Cuili, mga konsel po natin, Konsel Bedi Guzman, Konsel Franco Tanyada yan. At tayo nagpapasalamat ko kay Father Bogs ng Mary the Queen. Thank you for leading the blessing of our new facility. So yan po, no? Mga kawani natin, kasama natin. And of course, our dear senior citizens and former Councilor Raisa Laurel also, who is our GAD focal person o yung Gender and Development focal person po natin. At last week din po ay naghandog ang inyong pamahalang lungsod ng cash incentives para po sa ating honor students mula po sa ating mga public schools. Sila po yung mga grade 6, grade 10, and grade 12 graduates and completers respectively. At ang aking anak at Special Assistant to the Mayor po na si Rocco Zamora ang nag-represent po sa akin sa naging payout natin for our honor students. So sa inyo lahat, keep up the good work. Patuloy lang kayo mag-aral ng mabuti sapagkat ang magandang edukasyon po magbibigay daan upang kayo po ay magkaroon ng magandang kinabukasan. At sa mga nagtatanong po, no, Mayor, paano naman yung promise ninyo na 3,000 pesos para sa mga nag-graduate? Yan po, inaayos na ho natin yan for those who graduated from the daycare centers, for those who graduated from grade 6, at yung mga movers natin from grade 10, at yung graduates natin from grade 12, yan po ay inaayos na ho natin at you will receive text messages po kung kailan ang magiging payout po natin. Madami-dami po kayo. Ilang libo rin po kayo in total. But of course, ito po ang suporta ng inyong pamahalang lungsod ng San Juan para po sa inyo. Next po, si Rocco on my
On the behalf of, sorry, Sinoko po, on behalf of the Caring Kerry Foundation, headed by my wife, Kerry Zamora, nag-turn over po ng mga karate equipment para po sa mga kabataan natin mula sa Barangay West Crame. So ito po ay inilapit sa Caring Kerry Foundation. Si Kerry po is currently out of the country. Siya po ay nasa isang pilgrimage kasama ng kanyang religious community. Sila po ngayon ay nag-pilgrimage po sa ibang bansa, kung kaya't si Rocco munang kumatawan po sa naging turnover nito. So ito po, mga iba't ibang karate equipment po para po sa kabataan ng West Crame at naway makatulong po ito sa inyo. Pinapaabot po ni Kerry sa inyo lahat ang kanyang suporta at asahan niyo po ay nandyan po ang Caring Kerry Foundation handang tumulong sa abot ng makakayan ng ating foundation po. Yan po ay Caring Kerry Foundation ng aking may bahay na sa Kerry Zamora na hindi lamang tumutulong sa mga may sakit, tumutulong din po sa mga sports programs po natin at syempre sa ating mga kabataan. So thank you very much to my dear Kerry for supporting our youth, and of course thank you Rocco for representing mom, diba? Si Rocco rin po ay dumalo sa naging pagbubukas ng 2026 San Juan Toda Basketball Tournament. Yan, fully supported by Rocco Zamora. Yan, ako Rocco, bilib ako sa iyo. Napakasipag mo at ito po, no? Sponsored ni Rocco ang mga uniforms po, mga jerseys, mga shorts, ano po yan, no? Mula sa kanyang puso po yan. Sponsored po niyan. At ito po ay liga ng mga toda po natin dito sa San Juan. 11 toda po ang lumahok. So kada toda merong team at si Rocco po ang nag-sponsor po ng tournament nito. At pwera po sa mga uniforms pang basketball ay nagbigay ho siya ng pangalawang set ng mga toda uniforms din sa ating mga drivers. So Rocco, good job. Keep it up. At yan, nakasama po niya ang ating mga TODA presidents, ganoon din ang ating mga TODA members. At sinagawa po ang pagbubukas ng basketball tournament dito po sa Barangay Santa Lucia Basketball Court. At nandyan din po yung mga membro natin ng iba't ibang mga TODA ng San Juan. So good luck po sa inyong tournament. At gaya ng binanggit ko kanina, yung tournament po ninyo, we will fully support. At si Rocco naman po ay all-out support din po sa inyo. At gusto natin magkaroon po ang ating TODA ng isang magandang basketball league upang una-una, lalong tumibay yung samahan bilang mga miyembro ng TODA. At pangalawa, upang mapanatili natin ang ating kalusugan. So yan po ang kabutihan ng sport sa atin, upang manatili tayong malakas at malusog at mailayo natin ang ating mga sarili sa masasamang bisyo, lalong-lalo na sa droga. At si Rocco din po ay nag-turn over ng mga wheelchairs para po sa mga constituents po nating nangangailangan. So again, congratulations for a job well done, Rocco. Sipag mo at tunay kang maasahan na special assistant to the mayor. At si Rocco din po ang dumalo sa fiesta celebration po ng Barangay Pasadena kagabi at nagkaroon din po ng isang senior citizens beauty pageant. At yan, si Rocco po ay nag-ikot din sa Pasadena kasama po ang ating mga constituents from Barangay Pasadena at sina Kaponggi at mga kagawad po natin. So thank you very much sa inyong mainit na pagtanggap kay Rocco. At asahan niyo po ang aming buong suporta sa inyo parati, Barangay Pasadena, sa inyo pong kapistahan. Yung mga konting request po ng Barangay Pasadena ay sinuportahan po natin upang kayo po ay magkaroon ng isang masaya na kapistahan sa taong ito. So, tama-tama, no? I-announce ko na rin po na sa Wednesday, May 20, ay tayo po ay magsasagawa ng Barangay Caravan dito po sa Barangay Pasadena. So yung iba't ibang mga serbisyo ng ating pamahalang lungsod ay dadalhin po natin sa Barangay Pasadena para po sa inyo. At ito po ay bukas hindi lamang sa mga taga Barangay Pasadena, ngunit
sa bawat San Juanenyo po. So if you are living near Barangay Pasadena, welcome na welcome po kayo. Kahit malayo-layo kayo mula sa Barangay Pasadena, hindi naman ganun kalaki ang San Juan, pwede ho kayong pumunta sa ating Barangay Caravan this Wednesday, May 20, 8 a.m. to 3 p.m. po yan. So bukas po yan para sa ating lahat. At nung isang araw din po ay si Rocco po ay bumati sa mga constituents natin na nandito sa City Hall. At yan, talagang malaking tulong po si Rocco sa akin sapagkat ang dami ko rin pong ibang tungkulin outside of San Juan na kailangang gampanan, kung kaya't malaking bagay po ito na merong special assistant ako po at yan po aking anak na si Rocco Zamora. Okay, and muli, sa tulong po ni Rocco ay magkakaroon po ng libreng cataract operations for 200 San Juaneños. No? So yan po ay sa pagsusumika po ni Rocco, katuwang po ang PhilHealth. At yan po, no, in-announce na ho yan kagabi. So sa lahat po ng mga San Juaneñong kailangan ng cataract operation, makipag-ugnayan lang po sa aking opisina upang kayo po yung makapagpalista. First come, first serve basis po tayo. 200 slots. At alam niyo ba kung gaano kamahal ang cataract operation? No? Napakamahal ho niyan. At ito po, inyong matatanggap ng libre. Wala ho kayong babayaran. As in zero. As in wala po kayong babayaran. So, makipag-ugnayan lang po sa mayor's office kung kayo po ay nangangailangan ng cataract operation or di kaya ang inyong mga mahal sa buhay, mga lolo't lola, mga magulang. Basta San Juaneño po ay pwede ho mag-avail dito po sa libreng cataract operation ito. So please coordinate with the mayor's office. Okay, ngayong araw din po, no, nagkaroon na ng deployment ang San Miguel Corporation ng kanilang mga heavy equipment along the San Juan River. In fact, according to Kapitan Jay Heneston, noong isang araw pa nakapag-deploy, meron lang ginawang coordination with the site kung saan magmomobilize yung mga heavy equipment sapagkat kinakailangan po nito bumaba sa San Juan River. So, hindi ho ganun kadali bumaba sa ating ilog, kung kaya't ginawa po ng mga preparations po ito. At ngayon po ay nagsisimula na nga na mag-deploy doon mismo sa area kung saan magsisimula po ang dredging ng San Miguel Corporation. So, to our dear friend, Mr. Ramon Ang, and to San Miguel Corporation, maraming salamat po sa inyo. Of course, si Ginoong Ramon Ang po ang may-ari po ng San Miguel Corporation. At tayo lubos nagpapasalamat po sa kanila sapagkat 2 beses ko na rin po dinalaw si Ginoong Ramon Ang para dito at nagkasama ho kami sa pagbubukas ng Oplan Kontra Baha. Of course, isang proyekto ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito nga po kasama ang San Juan sa beneficiary po ng Oplan Kontra Baha. At ito po ay ang dredging ng ating San Juan River, ganoon din po ng ating Maytunas Creek at Ermitaño Creek. So, ang San Miguel po ay nagde-deploy ng kanilang mga heavy equipment, mga backhoe po yan na magde-dredge. No? Ano yung sabihin ng dredging? Huhukayin, no? Yung ating mga ilog at creek upang bumalik yung dating lalim nito. Habang hindi pa ho tag-ulan, ginagawa na po ito upang bumalik ang dating lalim ng ating waterways para kung sakali no, pagdating ng tag-ulan ay magkaroon ng malakas na pag-ulan o bagyo ay hindi ho ito agad na aapaw. At kasabay ho niyan ay ang DPWH ay kausap po natin, nagsasagawa rin sila ng mga drainage improvement sa ating mga low-lying areas, specifically dito po sa area ng Barangay San Perfecto at Barangay Batis. At good news po ay nagsimula na po ang procurement at bidding process ng DPWH para po sa magiging pumping station dito po sa Baguio Oil sa F. Manalo po sa Barangay Batis. At alam naman po natin na mahalaga po talaga ang area na ito na malagyan ng pumping station sapagkat ito po ang lowest point o pinakamababang bahagi ng F. Manalo at dito po madalas talaga nagbabaha. So lahat ng hakbang natin ginagawa, itong dredging ng San Juan River at Maytunas at Ermitaño Creeks
ang ating pong drainage improvement sa Maytunas area up to, ang ating pong drainage improvement po sa Barangay San Perfecto at Barangay Batis ay sinasagawa na po. At ganoon din, meron pa tayong inaayos na isa pa hong pumping station sa F. Manalo, malapit na po sa area ng Maytunas. No? So that will be another pumping station na atin pong inaayos din upang magkaroon na tayong dalawang pumping stations po na bago para po pagdating ng tag-ulan ay maibsan natin ang matinding pagbabaha. So, yan po. No? Bukas naman po, I will be in Cagayan de Oro City at ito po ay para sa Love for All ng ating mahal na First Lady Luis Araneta Marcos. So tayo po ay naimbitahan na makiisa po sa Love for All ni F.L. Lam. Yan po ang kanyang palaya o tawag ko po sa kanya na si First Lady Luis Araneta Marcos. At tayo po ay pupunta sa Cagayan de Oro City upang sumuporta po sa kanya bilang National President ng League of Cities of the Philippines. So to Mayor Clarix Uy of Cagayan de Oro City, see you po tomorrow. At yung mga iba't ibang bagay tungkol sa LCP po ay pwede rin natin pag-usapan po bukas. Okay? Also, tayo po ay magsasagawa ng isang mega job fair next Tuesday, May 26, dito po sa San Juan City Hall. So ngayon pa lamang, pakilagay na sa inyong mga kalendaryo kung kayo po ay naghahanap ng trabaho. Next week po, yan, May 26, 8 a.m. to 3 p.m. San Juan City Hall Atrium. Magdala po ng government-issued ID, ballpen at maraming kopya ng inyong resume, CV o biodata. Mag-apply at posibleng ma-hire po tayo on the spot. Okay? Sige po, ito po, mahalagang announcement. Alam nyo, may mga nagpapadala sa akin ng pictures po ng ating pinaglabanan shrine at nakita natin yung damo dito po sa shrine ay talagang tuyong-tuyo na. So, yung lupa po, litaw na. At isa po sa mga dahilan yan ay ang napakatinding init po ng panahon. So, sa sobrang init po ay talagang tuyong-tuyo po ang ating lupa at yung damo nga ho ay tuyong-tuyo na kung kaya't namamatay po ito agad. Next, dahil sunod-sunod po yung mga activities po dito sa dating grass area, no? Ngayon po ay talagang namatay na nga ho ang damo natin at sobrang tuyo po ng lupa. Dahil sunod-sunod din po yung mga activities po natin, namamatay po talaga yung damo. So, through an executive order, tayo po ay magre-rehabilitate ng grass area, no? yung dating merong damo sa gitna ng shrine. So starting Wednesday po, ay 2 weeks po nating isasara muna yung grass area lamang. Okay? I just want to clarify that. Bukas po ang pinaglabanan shrine, yung bahagi lamang sa gitna na merong mga damo, hindi ho muna natin ipapagamit ho yan ng 2 linggo sapagkat magre-rehabilitate po tayo ng ating lupa at damo. So, sisiguraduhin natin muna na in the next 2 weeks, no, ay mabubuhay natin muli yung damo rito sa pamamagitan ng pagbabawal muna ng mga activities. Kasi kung araw-araw po ito ginagamit, naapakan, tinatakbuhan, hindi rin talaga nabubuhay yung ating damo. So, let's give it a 2-week rest period. Pagpahingayin muna natin ang ating lupa at damo rito, i-rehabilitate, didiligan, lalagyan ng fertilizer at papalaguin po natin. At we will observe po after 2 weeks kung ano yung magiging pagbabago po ng ating lupa at damo. At ito naman po ay upang pag magamit na ito ulit ay maayos na siya. No? So again, this is just a reminder to everyone. Bukas pa po ang pinaglabanan shrine na hindi natin isasara. Yung bahagi lamang ng gitna na merong damo dati ngayon ay lupa na dahil nga ho yung tuyo dahil sa init at sunod-sunod yung activities, yun lang muna ang temporarily sasara natin for a 2-week rehabilitation. Okay? Excuse me po. Sige po, let's proceed. Tayo po ay nagsagawa ng isang meeting sa DNR. Kasama po si DNR Secretary Mitch Cuna. Kasama rin po si Vice Mayor Angela Cuili, ating City Administrator, Attorney Dennis Pamintuan,
ating City Legal Officer, Attorney Faiz Paudak, at ating mga department heads at mga kawani ng City Hall. So, iba't ibang mga proyekto at programa po ng pamahalaan ng Lungsod ng San Juan ang ating inilalapit sa ating Secretary Kuna ng DNR. So, we are asking for their support for our various projects and programs. And alam niyo po, si Secretary Kuna po ay always very, very supportive sa atin. I have worked with him for many years already. Matagal na po siya sa DNR. At ngayon nga po, siya na po ang pinaka-cabinet secretary po ng Department of Environment and Natural Resources. Excuse me. Last week din po ay nag-courtesy call po sa atin ang ating Vice Governor at Provincial Board members po ng Benguet Province. At sila po ay nandito, headed by Vice Governor Mary Rose. So sila po ay dumalaw po sa atin. And of course, ang ating pong Francis Zamora, Makabagong San Juan, World Balance, Customized Rubber Shoes ay ating hinandog po sa kanila. Ito po yung ating munting souvenir for governors, vice governors, provincial board members, cabinet secretaries, even senators, and our President, of course, of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr., kahit po si First Lady Luisa Reneta Marcos po ay ating nahandugan ng ating munting souvenir. Ito po ay konting token po para sa kanila. So sila po ay dumalaw sa atin upang makipagtambalan patungkol po sa mga produkto ng Benguet Province, specifically ang kanila pong gulay sapagkat sila po ay isa sa mga lalawigan na nagpo-produce po ng gulay at gusto ho nilang may benta ang kanilang gulay sa iba't ibang bahagi nating bansa. Kung kaya't nag-usap nga ho kami na pwede sila magbenta po dito sa San Juan. So we will wait for them as to when they will schedule their selling program here in San Juan at supportahan po natin ang lalawigan ng Benguet. Tangkilikin po natin ang kanilang mga gulay na ibebenta po rito na sila po ang nagagarantiya na mas mura po yan sapagkat wala na hong middleman dahil diretso po yan mula sa Benguet dito mismo sa San Juan City. Okay? And tayo rin po ay naimbitahan sa Management Association of the Philippines Forum at ito po ay tungkol sa disaster and local government resilience. No? So tayo po ay nagsalita sa ating mga miyembro ng MAP bilang National President ng League of Cities of the Philippines, bilang Metro Manila Council President at bilang Mayor po ng lungsod ng San Juan. So mahalaga po talaga ang resilience pagdating sa ating pamamahala ng mga lokal na pamahalaan at ito po ang ating naging topic. So tayo po ay napapasalamat kay dating DLG Secretary Rafael Alunan na siya pong nag-imbita sa akin at nakasama rin po natin si dating DNR Secretary Tony Loizaga at ang ating bagong National Security Advisor na si General Ed Oban. So sila po ang mga kasama natin mula sa gobyerno at syempre ang lahat po ng mga miyembro ng MAP headed by President Donald po. So thank you for having me at naway yung mga nabahagi ko po sa inyo ay makatulong po sa inyong mga miyembro. And as I mentioned, we are presenting San Juan. We are offering San Juan as a partner para po pagdating sa mga programa na gusto ipatupad ng Management Association of the Philippines, pati po ng inyong mga individual companies. So we are very much open to tie up with you for projects and programs which will benefit our city and our constituents. Okay, excuse me. Next po, congratulations PUP San Juan. Paki-flash nga please yung ating art card. So yan po, congratulations Polytechnic University of the Philippines San Juan City Campus. 100% passing rate for first-time takers po para sa Bachelor of Secondary Education, major in English. Yan po ang kakatapos na March 26 licensure examination for professional teachers. Sa sabihin, 100% pumasa ang mga nag-take po ng test na ito mula sa PUP San Juan. So, galing. Keep up the good work, PUP San Juan, and let us continue to
educate our youth, let us train them, prepare them for good futures ahead. Okay? So next po, tayo rin po ay nagsagawa ng isang Metro Manila Council meeting kasama po si MMDA Chairman Don Artes at mga kapwa Metro Manila Mayors natin kung saan pinag-usapan po natin yung iba't ibang mga issues and concerns po ng Metro Manila. Of course, we serve as the President of the Metro Manila Council at ito po ay ang aming regular meeting po. Yan, kasama natin si Vice Mayor Angelo Coelho at siya rin po ang head naman ng mga Vice Mayors sa NCR at siya rin po ay member ng Metro Manila Council. Of course, MMDA Chairman Don Artes, our fellow mayors po at yan po mga MMDA officials natin, si Undersecretary Frisco San Juan ng MMDA, Vice Mayor Angelo Coelho, Mayor Gerald Herman of Pateros, Mayor Emmy Calixto Rubiano of Pasay, Mayor Edwin Olivares of Parañaque, and of course, MMDA General Manager General Nicolas Torre III. So yan po ang aming naging pagpupulong sa Metro Manila Council. And tayo rin po ay dumalaw sa lalawigan ng Bulacan sapagkat tayo po ay naimbitahan ni Vice Governor Alex Castro, ating kaibigan mula po sa lalawigan ng Bulacan sa championship games ng kanila pong Makata Cup. So maraming laro po ito sapagkat merong Legends, Seniors at Juniors Division at tayo po ay naimbitahan niya sa pagbubukas ng tournament na ito at ganoon din po sa naging championship games po. So yan, punong-puno po ang KB Gym. Ito po yung Kabataang Barangay Gym sa provincial capital po ng Bulacan, dito po sa Malolos City. At tayo po inimbitahan po dyan at nagbigay ng ating suporta po sa kanila. So bago po niyan, ako ay nagkaroon ng isang meeting po sa Angeles City sa Pampanga bago ako bumiyahe papunta ng Bulacan. At ako po ay kumain dito po sa Aling Lusings. Ito po isang napakasarap na restaurant kung saan sisig po ang pinakasikat na ulam po nila. Yan po, no? Talagang napakasarap po. Honestly, no? Sobrang sarap. Ang Angeles, Pampanga po, ang Pampanga in general po ay kilala bilang isang lalawigan na masarap po talagang pagkain. At ito pong Aling Lusing ay sinubukan ko sapagkat marami po nagsabi sa akin, Mayor, kung mahilig kayo sa sisig, dapat subukan nyo ang Aling Lusing. So yan po, sa mga taga Angeles, Pampanga, ang sarap ng pagkain ninyo. At hindi lamang sisig ang kinain ko po, pati puwet ng manok. At talagang nag-enjoy po ako sa aking experience. So I hope I could try all the gastronomical experiences in Pampanga. Ang sabi nga sa akin ng nag-iimbita sa akin, maraming masarap na pagkain talaga sa Pampanga na dapat kong subukan. So, I will be back there very soon. Okay? Excuse me. Tayo rin po ay nagsagawa ng isang fellowship dinner meeting kasama po ang ating mga kapitan at mga SK chairpersons. Ito po ay regular namin ginagawa upang kami po ay makapag-usap sa mga proyekto at programa nila sa kanilang mga barangay at ganun din, mapag-usapan yung mga konting issues and concerns na dapat tugunan. So, kasama ko po ang aking anak na si Nicolas, of course, Vice Mayor Angelo Coelho and Councilor Kit Peralta and Councilor Herbert Chua and our SK chairpersons and our punong barangays. At, excuse me, dinalaw ko rin po, of course, ang ating OG, the original. Yan, si Congressman Noni Zamora, ang aking ama. Of course, ama namin ni Congresswoman Bel Zamora. At every now and then, of course, I visit Kong Ronnie. Na-update ko po siya about our projects and programs in San Juan. Alam niyo naman po si Kong Ronnie, no? For a span of 44 years, siya po ay naglingkod bilang congressman po ng San Juan. Of course, tumitigil siya kapag nagti-3 terms, nagbe-break, tapos babalik at mananalo muli, sunod-sunod. No? So, patagal po ninyong pinagkatiwala ng aking ama, na si Congressman Noni Zamora. At ngayon naman po, ako ang pinagkakatiwalaan po ninyo. So, ito po ang Zamora legacy, of course,
the governance that the Zamoras have brought here to San Juan City. At gaya ng aking sinabi, no, kung mabait at matino ang puno, mabait at matino po ang bunga. Di ba? Agree po ba kayo dyan? Ang dami nag-like, ang dami nag-comment. Di ba? Sapagkat mula nung bata pa po ako, at ito, I will tell you honestly, ang parating bilin po ng aking ama, si Congressman Nonoy Zamora, wag na nagagawa ng anumang bagay na makakasira sa pangalan ng ating pamilya. Wag na gagawa ng anumang bagay na magiging dahilan na maging masama ang pagtingin sa atin ng ating mga mamamayan. At yan po ay talagang bagay na mula nung bata po ako hanggang ngayon ay sinusunod ko po, sapagkat yan po ay turo sa amin ng aming ama nung bata pa po kami. And ever since I was young up to this day, yan po ang bit-bit kong aral po mula sa kanya. At yan po ay mga bagay na binabanggit ko rin po siyempre sa aking mga anak, kina Amanda, Rocco, Nicolas at Noah, na wag na gagawa ng anumang bagay na makakasira sa ating pamilya, lalong-lalo na tayo ay naglilingkod sa mga mamamayan natin sa San Juan. Tayo po ay nahalal, napagkatiwalaan ng mga minamahal nating Sanjuanenyo, wag nating sirain ang tiwalang iyon. So, yan po. Just a sharing sa inyo kung ano nga po ang mga tinuturo sa akin ng aking ama. Ganun din ang aking ina na si Rose Zamora. Sila po ang aking ama at ina na nagpalaki po sa akin. Kung kaya't ganito po ang pagkatao at ugali ni Mayor Francis Zamora. Muli, kung ano po ang puno, siya ang bunga. Diba? So kung mabait at matino ang puno, mabait at matino ang bunga. Ganon din, kung hindi masyadong mabait at matino yung puno, hindi rin masyadong mabait at matino yung bunga. Agree po ba kayo dyan? At yan, dapat i-cut ninyo yan into a short video at i-post po ninyo. Diba? So pakinote na lang. Along with all other reminders for today. Anong isbi ng i-cut, no? So, alam ko mahaba itong naging Facebook Live natin. Minsan, umabot ng 1 hour or even more. Pinapakat po natin yung mga highlights at pinapapost separately. No? So please, to my team, okay, please watch the video again. Cut it up and then let's post immediately yung mga short videos po natin. Okay? Sige po. Next. Shoutouts muna. Sige po. Sino mga sumusubaybay sa atin? Rosel Donato, maraming salamat po, Mayor Francis Zamora. Last time po, nabigyan ng award ang mga honor students anak ko sa San Juan Science. Si Win Ashley, congrats to all your proactive programs. Congratulations, Win Ashley. And of course, to your family. Yan. So, yung incentives po, no, just to share with you, ako po ay isang psychology graduate from De La Salle University. So, ang kurso ko noon no, sa kolehiyo ay psychology. At ako po ay mayroong very wide background when it comes to all the tenets of psychology. At isa sa mga natutunan ko talaga nung ako po ay nag-aaral sa kolehiyo sa De La Salle University ay ang positive reinforcement. So anong sabihin nun? Kapag mayroong magandang ginagawa, ay dapat i-reward mo. Dahil yung reward na ito, yung pagkilala na ito, yung recognition na ito, yan ang papasok sa isipan ng ating kabataan na nagsumikap ako, nag-aaral ako ng mabuti, meron akong reward na natanggap. So research nyo po yan. Google ninyo. Positive reinforcement. Yan. It is a basic tenet of psychology which I applied dito po sa ating pagiging mayor. Rosel Donato, yan. Ang iyong anak ay nagkamit ng honors. Yan. So, deserve niya magkaroon ng reward, di po ba? At yan naman po ang ating ginagawa rin for all honor students, all our graduates, di ba? Para lalo silang maging masigasig po. Dahil alam nila na pag sila ay magsumikap, meron silang munting mga matatanggap na pwedeng itulong sa kanilang mga pamilya. Isipin ninyo, bata pa lamang kayo, nakakatulong na kayo sa inyong mga pamilya, di po ba? Julie Obong, Super Mayor Francis Zamora, maraming salamat po sa cash incentives for all honor students. Stay blessed to others. Alam niyo po, ito ay programa ng pamahalang lungsod ever since tayo naging mayor.
At again, we will continue to do this. At alam ko naman po kung sino ang magiging susunod na mayor natin, ay papagpatuloy po ang mga proyekto at programa natin Makabagong San Juan, sapagkat nakikita naman po natin na naging positive po ang impact ng ating mga ginagawa dito po sa ating Makabagong San Juan Administration sa ating mga mamamayan dito sa lungsod ng San Juan. Okay, meron ba bang shoutouts? Rebecca Balyares, Mayor Francis Zamora, pa-shoutout po San Juan Elementary School. Shoutout po sa inyo, San Juan Elementary School. At Proceso Nacionales Escala Jr. I salute you, Mayor Francis Zamora. Love you po. God bless. Nako, thank you so much, sir. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating Facebook Live. Alam niyo po, ito yung ating weekly na Facebook Live Kwentuhan kung saan tayo po ay nagre-report, naglalahad ng mga bagay, proyekto, programa, inisyatibo na ating gagawin at ginawa na nitong nakaraang linggo at linggong paparating. Kaya't always informed po ang San Juan. So please always watch my Facebook Live weekly. At again, pag may mga issues and concerns po kayo, mag-message lang po kayo rito. Because my team will make sure po na babasahin nila lahat ng mga comments at yung mga comments patungkol po sa mga hinaing, mga problema, mga bagay na gusto nyo ilapit sa akin, mababasa po nila yan at ipapaabot po nila sa akin. Rolando Lopez, maraming salamat po Mayor Francis Zamora, Sir Rocco at Ma'am Kerry sa binigay ninyo sa Banzai Puma Karate Club na karate equipments. Mabuhay po kayo. Ayan po, yun yung binabanggit ko kanina, no? Yung Banzai Puma Karate Club, sila po ay isang karate club sa West Crame po, no? At naghandog po ang Caring Kerry Foundation ng sports equipment po sa kanila. At si Rocco po nag-represent sa kanyang ina, ang aking asawa po na si Kerry, sa turnover na ito. So naway makatulong po ang mga equipment nito sa inyo. At yan po, sila yung matatagpuan po sa Barangay West Crame. At bilang isang atleta po, natutuwa po ako pag nakikita ko ang ating kabataan na nag-engage sa sports. Whatever sport you wish to engage in, basketball, volleyball, karate, taekwondo, pickleball, cycling, ang daming iba't ibang mga sports na gusto nating laruin. Pero kung anumang sport yan na gusto nyo, ang mahalaga, we focus our attention, our energy dito po sa sports na ito sapagkat ito ay makapaglalayo sa atin sa masasamang bisyo, lalong-lalo na sa droga. I am proud to say po, buong buhay ko, never po ako nag-drugs. At nung kasagsagan po ng aking pagiging atleta, kahit yung drugs po, talagang nandyan sa community. Nung lumalaki ako, meron ako mga nakikilala na medyo na-addict po sila sa masasamang bisyo. Dahil ako po ay isang atleta, kailanman hindi ako na-impluwensyahan ng mga gumagamit ng drugs. Hindi po ako na-impluwensyahan ng sino man na sumubok ng drugs. Hanggang ngayon po, I'm proud to say that. So, yan po, malaking bagay talaga yung sports sapagkat pag ikaw ay isang atleta, magkakaroon ka ng disiplina sa katawan, disiplina sa pag-iisip, at ang hangad mo ay mapanatiling malakas at malusog ang inyong pangangatawan. Kung kaya't ang utak mo sasabihin sa iyo, wag na wag kang papasok sa droga. Diba? At yan po ang gusto kong pumasok din sa isipan ng bawat San Juanenyo, lalong-lalo ng ating kabataan. Okay, so please cut that also. Yan yung message na yan. Basta lahat ng magaganda, cut ninyo into short videos, post po natin. Victoria Ocreto, shout out po sa aming magaling na Mayor Francis Zamora. Hello Bebang, kamusta kayo dyan sa Barangay Rivera? Naway kayo ay nasa mabuting kalagayan po. Okay, may shout out pa ba? Judith Vizon, good noon po Mayor from PWD West Crame of Women of West Crame. Ulitin ko po, pasensya na. Judith Vizon, good noon po Mayor from PWD West Crame Women's of West Crame. Kamusta rin po kayo, mga PWD po ng West Crame? At alam niyo po, tama-tama mga PWD, mamaya po babanggitin ko. Kanina nakipag-usap po tayo sa ating City Health Officer na si Dr. Mitzi Tanchoco at tayo po ay magsasagawa ng isang Facebook Live next week po para po sa
PhilHealth topics. No? Ibig sabihin yung mga tanong tungkol sa PhilHealth, sino bang qualified magkaroon ng PhilHealth, no? At nang binanggit po sa akin, no? Senior citizens and PWDs, ganun din yung mga buntis. No? So imbitahin po natin ang ating PhilHealth representative upang ilahad sa atin, no? Ang mga proyekto programa po ng PhilHealth. So please, next week po, no, stay tuned. No? We will invite a representative from PhilHealth to explain all their projects and programs. Okay? Sige po. So, just a few reminders po, no? Please watch my interview po dito po sa Facebook ng Blessed Movement. Tayo po inimbitahan sa kanilang studio about 2 weeks ago. Nandiyan po yung full video at saka yung short video. Nasa Facebook ko na po. Maaari niyo pong panoorin ho yan. And also, please follow all my social media accounts and platforms. Ating Facebook, ating Instagram, ating X, ating pong TikTok, at ganoon din po ang ating YouTube. So, please like and share also. At also, one final request po, no? Yung mga pinopost po natin, pakishare po, no? Itong Facebook Live natin, sana ma-share nyo rin po ang mga iba't ibang posts po natin, pakishare sapagkat malaking bagay po na nasi-share niyo po ito sa inyong mga social media accounts upang nababasa at napapanood din ng mga minamahal natin sa mga ninyo. Ganun din po yung mga followers po ninyo from other areas. Magandang nalalaman din nila ano ang ginagawa natin sa ating makabagong San Juan. Okay, so before we say goodbye for the day, meron po tayong Mayor's Office Hotline. Paki-flash lang po. Don't forget, ang ating Mayor's Office Hotline, yan po, 0956-529-7286. O di kaya yung 137-135, local 114. Please, ito paalala po, please. Pag meron kayong mga pangangailangan, halimbawa, yung mga medical assistance, burial assistance, financial assistance, hindi nyo na po kailangan i-text. Diretso na po yan sa aking opisina, dito po sa 4th floor ng San Juan City Hall o di kaya sa ating Public Assistance Center. Sapagkat sa dami po ng mga messages na mapapasok sa akin araw-araw, di ko na ho talaga nababasa yan agad-agad. At maaaring yung mga pangangailangan nyo ay hindi matugunan agad kung papadaanin nyo pa sa aking cellphone. No? So please, go direct to our Mayor's Office or the Public Assistance Center para maging mas mabilis po ang pagtugon sa inyong mga pangangailangan. Okay, so sige po, yan po ang ating naging Facebook Live ngayong araw na ito. Magkita-kita po tayo sa ating activities for the week. And again, to the people of Cagayan de Oro City, magkita po tayo bukas sa Love for All ng ating minamahal, unang ginang ng Republika ng Pilipinas, First Lady Luis Araneta Marcos. Maraming salamat, mabuhay po ang makabagong San Juan.